Amen. Amen. Purihin ang Panginoon mga kapatid sa awiting inihandog sa atin ng ating mga kabataan para sa Panginoon at paalala sa atin na kahit yung panalangin nila ay talagang gusto na nating umuwi. Higit sa lahat ang ating Panginoon, hintay na talaga sa atin. Kaya hindi hindi pagkakataon itong binigay ni Lord. Ito ay kaloob na panahon na pinag-ipon niya tayo upang mag-aral, makinig sa Laodicean message. Napakahalaga mga kapatid. At least sa mga natutunan ko, i-share ko sa inyo. Pero pag-aralan nyo rin na ang banal na Espiritu mismo ang magbigay sa inyo ng liwanag. At pinag-pray nyo rin ako, tayong lahat, pinag-isa ng banal na Espiritu at pag-aralan natin, makinig kung ano ang mensahe ng totoong testigo. Hindi ko alam sa Tagalog yung testigo, yung true witness. Ginamit ni Jesus yung title niya sa Laodicean message, the true witness. Kasi meron tayong sarili nating evaluation. Meron siyang evaluation para sa atin. Meron tayong evaluation sa atin. Sino ang tama doon? At alam na natin na pag-aralan natin na tama talaga ang evaluation ng Panginoon. Kaya inalok niya tayo na tayo ay magbalik loob. Yun ang napag-aralan natin kagabi. Ano? So purihin ng Panginoon at sa ating patuloy na pag-aaral, patuloy tayo magpipray. Pag-pray niyo si Brother Epi, Kuya Epi, sa ating mga pag-aaral habang tayo ay ginagabayan ng banal na Espiritu, maging sensitive tayo sa kanyang gabay, liwanag, upang tayo ay gampanan natin ang kanyang pinagkatiwalang gawain sa bawat isa sa atin, no? So sa gabing ito, nandito na tayo sa ang Laodicea ay nadaya. Ayan. So balik tayo sa chapter 3 verse 17. Konting review muna tayo mga kapatid. Ito yung title na binigay ni Lord sa Laodicean message, the Amen, the God of truth, the faithful and true witness, the source of everything that exists. Ayan ang ating Panginoong Jesus. At ang message na ito ay naka-address sa corporate leadership na ginagamit na word na nagsisimbolo sa corporate leadership, yung stars. At ang message nito ay sa 7 iglesia sa mga believers. At nakalipas na yung 7, although yung characteristics nila nararamdaman pa rin natin, nararanasan pa rin natin ngayon, pero ang main problem talaga ng Panginoon, hindi ang Panginoon ang main problem. Ang main problem na gusto ayusin ng Panginoon ay sa kanyang sariling bayan na nadaya. Hindi niya tayo sinisisi. Ano? Magbibigay ako mamaya ng tanong. Gusto ko lang tutukan muna natin ito mga kapatid. Tanggalin na natin sa isip natin yung laging maligamgam, malahininga, na laging nasa isip natin na tubig. Laging ilagay natin ang katotohanan na ang temperature na ito ay inuugnay ng Panginoon sa ating mga gawain. Kaya gusto ng Panginoon either pag malamig tayo, kung mga masasama yung ginagawa, i-convert niya tayo through the gospel message. Kung tayo naman ay mainit ang gawain, naluluwalhati ang Panginoon kasi yan ang bunga ng banal na Espiritu. Pero itong maligamgam, malahininga, kaya siya nagiging malahininga kasi yung laman na makasalanan, kinokopya ang mabubuting gawa ng banal na Espiritu. So yung source, pag pinag-aralan na natin yon, pupunta tayo dun sa Laodicea must open the door, pero hindi na aabot ngayong week. Sa mga susunod naman kung kailan tayo bigyan uli ni Lord. Di pa tapos itong Laodicea natin, no? Bukas, Laodicea is counseled. Yun ang magiging ending muna natin sa first part ng Laodicean series natin. Sa susunod na yung iba, no? Laodicea must open the door. Laodicea overcame. Ipipresent ni Jesus yung Laodicea as faultless. Wow, exciting yung mga kasunod natin na mga pag-aaralan. Kaya lang ngayon, kailangan natin ma-diagnose talaga tayo kung ano ang ating problema. We will not appreciate the light of the gospel habang nandyan yung anino na madilim ng ulap ng ating mga sarili.
As long as the draws, every draws of self, every part of self ay nandiyan pa, padadaanin tayo dun sa set on fire sa sabi ng kanta. Pero maganda yung theme para makita si Jesus. Para makita si Jesus, everything that is of self has to be put on that fire, the fire of the cross of Jesus Christ. Ano? So ngayon, kagabi, napag-aralan natin yung iniimbita pala ng Panginoon kung ating namalaman, kung ating sa panahon na ating malaman na hindi pala natin alam. So, ini-invite niya tayo magbalik loob from our own evaluation to Christ's evaluation as the true witness. From the works of the law, na trying to save ourselves. Sige, magsimba tayo, mag-aral tayo. Lahat mabubuting gawa. Kaya lang, kung ganun ang gagawin natin upang iligtas tayo ng Diyos, nasa maling linyada tayo. So pagsisisihan natin na tayo from works of the law to works of faith. Ang pinakalast, from self-righteousness to Christ righteousness. Okay? So ngayon, kung paano pinag-ipon ng Panginoon bilang katugunan at katuparan ng hula ni Propeta Joel dun sa Day of Pentecost, ito yung panawagan ng Panginoon. Joel chapter 2, verses 15 to 17. A call to real, genuine repentance and prayer. Ano sabi ng Panginoon sa leadership? Blow a trumpet in Zion. Pag sinabing blow a trumpet, merong calling, special calling yan. Blow a trumpet in Zion, the people of God, consecrate a fast, proclaim a solemn assembly. Gather the people, sanctify the congregation. Ito yung nangyari ng Pentecost, pagbigay ng banal na Espiritu. At i-apply natin ito ngayon, by the grace of God. Tayong lahat na pinagkatiwalaan ni Lord na binigay niya itong message sa atin. Ano? Assemble the elders, gather the children, and the nursing infants. Kahit yung mga malilit na bata, isasama talaga. Have the groom come out of his room and the bride out of her bridal chamber. Let the priests, the Lord's ministers, weep between the porch and the altar, and let them say, spare your people, Lord, and do not make your inheritance a disgrace. With the nations jeering at them, why does this among the people say, where is their God? So yun ang purpose na hindi ma-misrepresent ng bayan ng Diyos ang kanyang pangalan, ang kanyang banal na pangalan. Okay? Kaya ngayon, ang ating pag-aaralan, ang Laodicea ay nadaya. May tatanong ko sa inyo mga kapatid, ano? Sino dito may mga magkakaibigan talagang magkaamoy ang kilikili na yun, talagang barkadang-barkada. Meron tayong tinatawag na nagkakalokohan. Payag ba kayo doon? Yung nagkakalokohan lang tayo, patingin ng mga kamay nyo, thumbs up lang. Ayan, nagkakalokohan. Paano naman yung barkada nyo na yung talagang linoko kayo? Okay din ba yun? O mapait na karanasan yon? Sino dito ang gustong lukuhin ng sarili mismong kaibigan? Yung, praise the Lord, naloko ako ng kaibigan ko. Parang ayaw natin yun, ano? Ngayon, ito yung pinakamapait na tanong. Paano natin nalaman na tayo ay linoko? Doon na nung dumating na yung panahon o sa panahon na tayo ay linoloko? Paano natin nalaman na linoko tayo? Oh, pagtapos na. Thank you. Thank you, Brother Harry. Doon pa lang natin nalaman na ako. Naisahan pala ako. Nag-uusap kami ni Sister Joy kanina nga na hack itong dating Facebook namin na account at maraming naloko mga kaibigan kasi talagang gagamitin ang pangalan. So ngayon, meron din tayong sitwasyon bakit tayo naloko at paano tayo naloko bilang iglesia. Okay? Ito na, umpisa na ang ating study ngayon. Umpisa natin dito sa Romans chapter 7, verses 7 to 12. Anong ating masasabi? Background muna tayo mga kapatid. Yung cross ni Kristo na nagligtas sa atin mula sa kasalanan, sa chapter 6 ng Romans,
Yun din yung cross ni Kristo na nagpalaya sa atin mula sa kautusan. Sa chapter 7. Ulit. Kaya pag may chance kayo mga kapatid, ano? Pag-aralan nyo yan, Romans, the clearest gospel of all. Yung cross ni Kristo na nagpalaya at nagligtas sa atin mula sa kasalanan sa chapter 6, yun din ang cross ni Kristo na nagpalaya sa atin mula sa kautusan sa chapter 7. Kaya tinanong niya sa chapter 7, anong masasabi natin? Ang kautusan ba ay kasalanan? Oh, kita mo? Kasi linigtas tayo sa kasalanan tapos pinalaya tayo sa kautusan. So parang partner silang dalawa. Anong sagot niya? Malayong malayo. Sa ibang translation, hindi. Wag nawa. Not at all. God forbid sa King James. On the contrary. Kontra nito. Hindi ko malalaman kung ano ang kasalanan maliban na sinabi ng kautusan. Sapagkat hindi ko malalaman ang pag-iimbot kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Tandaan natin mga kapatid, konting Bible study muna ito bago tayo mag-Bible study. Okay ba sa inyo yan? Konting Bible study muna tayo sa Romans kasi ito yung pundasyon kung paano tayo nadaya. Kasi hindi natin alam na nadaya tayo eh. Sabi ni Pablo, hindi kasalanan ng kautusan kasi kung hindi sinabi ng kautusan na huwag kang mag-iimbot, hindi niya malalaman ang kasalanan ng pag-iimbot. Tandaan natin mga kapatid, sa 10 utos, ang ginamit ng banal na espiritu upang i-inspired si Pablo, yung ikahuling utos. Bakit? Kasi yung ikahuling utos, yan ang tumutukoy sa kasalanan na hindi nakikita ng tao. Pag pinatay ko si Brother Harry, naka-video, pinatay ni Brother Epi. Sino Epi? Yung speaker natin. Oh, may CCTV. Si Brother Epi may babae, nakita namin. Lahat yan. Ninakaw ni Brother Epi yung kotse ni Pastor Jono, ni Pastor Ronald. Kita lahat. Pero itong kasalanan na nangyayari sa loob ng puso, ito yung ginamit ng banal na espiritu ipakita upang patunayan na tayong lahat ay guilty sa kasalanan. So the only commandment among the 10 commandments that deals with what is happening inside. Yan ang kasalanan na hindi nakikita. Kita nyo? Ngayon, verse 8. Ngunit ang kasalanan, taking an opportunity, kinuha ng kasalanan ang opportunity dito sa pamamagitan ng kautusan. Ginamit ng kasalanan yung kautusan para nung nakita ni Pablo, nung hindi pa siya Pablo, walang nangyayari. Pero nung nakita niya na ito, nung na-convert siya, sin taking opportunity through the commandments, producing in me, coveting in every kind. Lahat na ng kasalanan nakita ko na sa aking sarili. For apart from the law, sin is dead. Nung hindi pa dumating itong kautusan, the knowledge of God, wala naman akong alam na mating ginawa ko eh. Walang kasalanan. Pero nung dumating ito, because the law points us to sin. Diba? So sabi niya dito sa verse 9, I was once alive. Sinasabi niya nung hindi pa siya na-convert dito. I was once alive apart from the law. But when the commandment came, ibig sabihin na naintindihan niya yung spirit of the law, sin came to life. Bigla na lang nakita ko na reality palang kasalanan at linagay ako sa kamatayan. Walang patutunguhan ang buhay na ito na nahulog sa kasalanan kundi kamatayan. Kaya yung sinabi niya sa Romans 3:23, the wages of sin is death. Ini-explain niya dito yung actual na experience ng lahat ng tao. Kung sa mga non-converted, they will die without the law. Sa mga converted, nakagaya natin, alam na natin may kasalanan pero patay pa rin tayo. Grabe ano? So, tanda natin, sin taking an opportunity. Gagamitin niya yung kautusan para kumbinsin tayo sa lahat ng mga kasalanan. Okay, ituloy natin. Verse 10. At itong kautusan, nagresulta na dapat magresulta sa buhay, pinatunayan ang resulta na ako ay papunta sa kamatayan. This commandment which was to result into life.
Kaya nung Pariseo pa siya, iniingatan nila at sinusunod nila every letter, every point, every dots, lahat ng utos para sila mabuhay. Ngayon, nung nakita niya ng liwanag ng katotohanan, ang resulta pala nito ay ikamamatay niya. Bakit daw? Verse 11. Andito na naman, sin taking an opportunity. Sin taking an opportunity through the commandments. Gagamitin yung 10 commandments ng Panginoon. Ngayon, gusto kong tandaan natin mga kapatid, ano ang nagdaya sa kanya? Sin taking opportunity through the commandments deceived me. Ano ang nagdaya sa kanya? Yung kasalanan. Dinaya siya at sa pamamagitan nito, pinatay siya. So ang problema dito hindi yung kautusan. Yung kasalanan. Sin is a deceiver. In-explain niya sa verse 12 na hindi kasamang, hindi partner. Kaya sinabi niya, is the law sin? Ang answer niya, no. Huwag nawa. In-explain niya bakit dito sa verse 12. The law is holy, the commandment is holy, and righteous and good. So wala tayong problema sa kautusan. Ang problema sa atin na mga makasalanan. Pero bakit? Ano ang nagdaya sa kanya? Kasalanan. Tingnan natin ito para magkaintindihan tayo. Bago tayo dun sa na-deceive. Bakit tayo na-deceive? No? Hebrews 13, 3 verse 13. Encourage one another every day. Sino mag-encourage? Yung Tansang Luma, Bagong Kalsada, Pastor Jono, Elder Harry, Pastor, tayo lahat ng mga magkakapatid ng mga believers, we encourage one another every day habang nandito pang araw, habang nandito pang liwanag, as long as it is called today. Bakit daw? Upang walang sino man sa inyo na patigasin ang budhi sa pamamagitan ng pandaraya ng kasalanan. So dito nakikita natin mga kapatid na ang kasalanan, yan ang nandadaya sa atin. The deceitfulness of sin. Yan, Hebrews ha. So we encourage one another so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. Balikan natin yung Romans chapter 7, verse 11. Sa verse 11 lang tayo. Sin taking an opportunity to the commandment deceive me. Ano ang nandaya sa kanya? Yung kasalanan. Kaya we encourage one another because sin is a deceiver. Baka mamaya patigasin ang ating budhi, ang ating puso, ang ating mga isipan. Okay. So dito sa verse 17 ng the same chapter, Romans, tingnan nyo ha. Una, mag-encourage tayo kasi baka madaya tayo ng pagiging mandaraya ng kasalanan. Ano? At ang kasalanan mandaraya. Ang problema nito mga kapatid, itong kasalanan na mandaraya, nasaan siya? Nandito sa atin. But now no longer I am that. Sabi ni Pablo, yung gusto kong gawin na mabuti, hindi ko nagagawa. Yung masama na ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. In-explain niya dito sa 17 and 20. Ngayon, hindi na akong gumagawa nito kung hindi ang kasalanan na nananahan sa akin. So ang dinadaya ng kasalanan ito, hindi yung kapitbahay natin. Tayo mismo yung ating sarili. Verse 20. But if I do the very thing, kung aking gagawin ang mga bagay na ayaw kong gawin, hindi na akong gumagawa nito kung hindi ang kasalanan na nananahan sa akin. So ang kasalanan ay mandaraya. Saan nakatira yung kasalanan? Sa atin. Kaya sabi nila dalawang klaseng tao, isang nanloloko at isang naloko. Hindi. Iisa lang tayo lahat. Naunahan lang tayo. Di ba? Natsambahan tayo, nako, naisahan talaga ako nito. Oo. Pero pag may pagkakataong gagantihan ko talaga ito. So ganun lang ang buhay natin, circle of life. Bakit? Kasi yung kasalanan, the law of sin, yan ang driving force natin. Kaya gusto ng Panginoon nang kumakatok siya sa pito ng Laodicean, gusto niya siya yung maging driving force ng kanyang bayan. Nakuha natin mga kapatid? Okay, pasok na tayo sa balik na tayo sa
Laodicea. Revelation chapter 3 verse 17. Ito yung ating evaluation sa ating sarili dahil yung kasalanan ay nananahan sa atin. Pero mga converted na tayo. Yung mind lang ang na-convert sa atin, pero yung sinful nature nandito pa rin, si ako. Sabi ni King Nebuchadnezzar, hindi ba nung pagkatapos in-interpret ni Daniel sa kanya, for 1 year nakinig siya. Yung kahoy, siya yung kahoy na malaki na lahat ng mga ibon, mga hayop doon sa kanya nagkakaroon ng source ng life. After 1 year, nandun siya sa kanyang balkonahe, nakita niya maganda yung Babylon. Hindi ba itong Babylonia na aking ginawa sa pamamagitan ng aking lakas para sa aking kaluwalhatian? The principle of self-victim si King Nebuchadnezzar, ganun din tayo, ganun din as allowed individually as well as corporately. Kaya sabi ng true witness, ito yung sabi mo, ikaw ay mayaman, wala ka ng kailangan. Pero hindi mo alam na ikaw ay miserable, kawawa, pulubi, hubad at bulag. So anong problema ng Laodicea? Hindi niyo alam. Naalala niyo si Job, yung pinag-aralan natin kagabi? Akala ni Job alam niya lahat. Pagdating nang nag-usap na sila ng Panginoon, ano sabi ni Job? Lord, nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko alam. Narinig kita noon ng aking pakikinig, pero ngayon naunawaan ko na. So therefore, I abhor myself and repent. Ano yung repentance ni Job? Sa mga bagay na hindi niya alam. Hindi siya nagrepent sa mga kasalanan na ginawa. Wala naman siyang kasalanan eh. So anong kasalanan ni Job para magrepent siya? Yung mga bagay na hindi niya alam, yung believe siya sa sarili niya na tapat pala siya. Panginoon, alam mo namang hindi ako makasalanan. Pero kung meron man, timbangin mo ako sa tamang timbangan. Kasi hindi na tama ito eh. Alam mo naman na matuwid ako kahit yung panalangin ko ay ganap. Yun ang nangyari mga kapatid. So meron tayong sariling evaluation. Patingin nga muna ng mga tao dito. Yan, ayan kayo lahat. Ano? May tatanong ako sa inyo habang patuloy yung pag-aaral natin. Sino dito nakakaalam kung anong meaning ng mana? Yung kinain ng mga Israelites doon sa wilderness. Alam ba natin meaning ng mana? I Patingin don't ng know. thumbs up. Oh, hindi ko alam. I don't know. Oh, ikaw, hindi nyo alam yung meaning ng mana. Ang meaning ng mana ay talagang hindi ko alam. I don't know. We don't know, hindi ko alam. So doon sa mga hindi nakakaalam ng meaning ng mana, ang meaning ng mana ay I don't know. You don't know, we don't know. So ngayon, alam nyo na. Kung maririnig ko kayo at sagutin nyo ako, anong meaning ng mana? We don't know. Hindi namin alam. Kasi bumabagsak lang na para siyang mga flakes tapos ipapakain ni Lord. Hindi talaga nila alam. So ngayon, alam na natin ang meaning ng mana na hindi natin alam. Yun ang meaning ng mana. Ano ba naman tong illustration ni Brother Epi? Yun na. Kasi yan ang problema ng Laodicea. Yung hindi natin, alam natin na hindi natin alam. So ngayon, alam na natin na hindi natin alam. Kaya kailangan ni Kristo gamitin yung title, The True Witness. Kasi sabi ng Ten Commandments, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Si Jesus, neighbor din natin. Meron tayong witnessing sa kanya na we are rich of good and in need of nothing. Pero hindi natin alam na meron tayong sitwasyon. So ito yung ating kalagayan. Meron tayong sariling evaluation. Anong evaluation natin? Mayaman tayo, increase with goods, need of nothing, including Jesus Christ. We don't need Jesus Christ. Pero ano ang evaluation ni Jesus ng true witness? Ikaw ay kawawa, ikaw ay miserable, pulubi, bulag, at hubad. Ngayon, pag hubad, nandiyan tayo naglalakad sa daan, tapos normal yung mind natin. Palagay ko hindi natin kaya, Brother Harry, tayong dalawa, mag-holding hands tayo sa highway ng Aguinaldo, maglakad tayong dalawa nakahubad. Tapos masaya tayo nagkikwentuhan, parang hindi pwede. Pero ito, spiritual ito, nakakahiya na pala tayo
Siyempre, ang Panginoon ang ating parang tatay-tatay na siya sa atin. Nandun sa kanya yung hiya dahil ang kanyang mga anak naglalakad sa sanlibutan na nakahubad sa kahihiyan ng kasalanan. Pero hindi natin nakikita yan. Kaya napakahalaga mga kapatid. So umpisa na natin dito, ano? I am rich. Tingnan natin yung problema na I am rich. Tapos paano tayo naging rich? Self-righteousness, self-sufficiency, ito yung death blow ng ating ugnayan sa Panginoon. Yung ating pagiging independent sa Diyos, ang resulta niyan ay kasalanan. Pwede tayong mabuhay na mabait. Yung sinasabi ng John chapter 16, verse 8 and 9, the Holy Spirit will come and He will convict the world of sin because they believe in me. Kahit gaano tayo karelihiyoso o church member, pag hindi natin pinahintulutan si Jesus, siya ang mamuhay sa atin. Lahat ng gagawin natin, whatsoever is not of faith is sin. So ito yung problema ng rich. Tingnan natin, Jeremiah chapter 9, 23 to 24. Ito ang sabi ng Panginoon. Silang mga matatalino, huwag magmataas ng kanilang katalinuhan. Silang mga malalakas, huwag magmapuri sa kanilang lakas. Silang mga mayaman, huwag magmapuri sa kanilang yaman. Ito ang inyong ipagmamapuri kung sino man ang gusto magpuri. Ano yung ipagmamapuri? Na naunawaan ko at nakilala ko siya. He that understandeth and knoweth me. Ang Diyos ang nagsasalita dito. Kung kilala nyo ako, yan. I am the Lord which exercises. Ang ibig sabihin nito, I am your God, your Lord, your God, na mabait, merong hustisya, at merong katwiran. In the earth, for these things I delight. Ano ang delight ni Lord? Righteousness, justice, loving kindness. Kaya meron tayong buhay, meron tayong kaligtasan. Pero wala tayong pwedeng ipagmapuri. Ngayon, yung Laodicea, literally, historically, talagang mayaman yung iglesyang yon. Kasing yaman ng Imos 2 district. Tama? Praise the Lord. Oh, praise the Lord sa kanyang mga blessings. Huwag nating tanggalin yung yaman doon sa spiritual. Yung yaman para meron tayong mga pang-support sa gawain. Amen? Praise the Lord. Huwag nating gawin na yung sa spiritual. So, all glory to God. Kaya yung first angel message, give glory to Him. Meron tayong kanta, to God be the glory. Pero meron tayong kanta na ang ganda pakinggan, pero ang sama ng dating. Pinapaulit-ulit natin. Alam nyo yon? Glory for me, glory for glory, for glory for angel. As His face, that will be glory, be glory. Puro glory for me. Ang tindi ng kanta yan, pero napakaganda kasi sagutan. Oh, that will be glory for me. Sasagutin, glory for me. Glory for me. Glory for. Puro glory for me. Dito sabi ni Lord, isa lang ang glory nyo. Yung nakilala nyo ako, naunawaan nyo ako, that I love you, I give you justice, I give you righteousness, in this I delight. Ha? Tindi nito, no? Oh, isa pa. Hosea chapter 12, verses 8 and 9. Starring yung pangalan ko dito, no? The people of Ephraim say, we are rich. Yabang talaga ni Ephraim, no? Sa tunay na Ephraim, ganyan din. Apart from the grace of God. The people of Ephraim say, we are rich. We made a fortune. With all this wealth, no one will find us guilty of any sin. Sa yaman namin, sa sobrang yaman namin, walang sino mang makapagsabi na kami ay guilty sa aming kasalanan. Wow! Sa verse 9, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. I will make you live in tents again as you did during your appointed festivals. Naalala mo yung mga festivals nila? Habang nagbabiyahe sila galing sa Red Sea, doon sa Mount Sinai, papunta ng Promised Land.
Palipat-lipat sila kaya tent lang yung mga bahay-bahay nila. Ngayon, pagkatapos nilang naging alipin, nagsilakihan yung mga anak, yung mga tribo nila, nag-asenso doon sa mga lugar na hindi dapat sa kanila, yumaman sila, yumabang na. We people of Ephraim say, we are rich. At walang sino man, lahat ng mga kailangan namin nandun na. Walang sino man na makapagpatunay na kami ay guilty sa aming kasalanan. Kaya sabi ni Lord, because I love you, I will make you live in tents again. Grabe, no? Sa Old Testament yan. Oh, isa pa. Dito tayo sa Luke. Warning ito ni Jesus in the context sa aktual na buhay natin. Kasi akala natin, lagi tayong okay lang. Tingnan natin anong sabi ni Jesus. Mabilis lang naman to eh. Luke chapter 12, 16 to 21. Ito yung parable ni Jesus. Merong isang mayaman na meron siyang lupain at meron siyang magandang taniman. Nag-umpisa siyang miisip na wala na akong mapagligyan ng aking mga ani. Ano kayang gagawin ko? So sabi niya sa kanyang sarili, sisirain ko itong aking kubo-kubo, yung aking bodega, sisirain ko ito at gagawa ako ng mas malaki-laki. At doon kilalagay yung aking mga ani at mga produkto ng aking lupain. Tapos sasabihin ko sa sarili ko, I will congratulate myself, wow, talagang napaka-buenas ko. Napakaswerte ko. Biro mo, meron na ako lahat ng mga bagay, wala na akong kailangan pangailangan sa lahat ng mga darating na taon, kumpleto na ako, may gamit na ako. So isi-isi na lang yung buhay ko, I will eat, I will drink, and be merry. Enjoy yourself. Ngayon, kinausap siya ng Panginoon. Ikaw ba yung mangmang? Ano bang nangyayari sa iyo? Di mo ba alam na ngayong gabi, yan ang huling yugto ng buhay mo? Oh. So paano mo iingatan itong mga bagay na inipon mo? Tapos ito yung conclusion ni Jesus. This is how it is with those who pile up riches for themselves but are not rich in the sight of God. Pwede pala tayo maging mayaman pero para sa Panginoon, hindi para sa sarili. Praise the Lord, mga kapatid. Trabaho tayo, magpayaman tayo, pero para sa Panginoon. Anong ibig sabihin na magpayaman tayo para sa Panginoon? We set our treasure in heaven where moth and rust cannot decay. Because in this world, everything will go away. Tingnan mo naman yan, puro lindol dyan sa Pilipinas ngayon. Kahit saan na lang, umaabot yung lindol. Oh. Wow. Isa pa, tungkol dito sa pagiging mayaman. Tama na yung may budget tayo. The Lord will provide. Actually, itong ministry natin, Brother Harry, we are financed by faith and supported by miracles. Di ba? Ipoprovide ni Lord yan. Yung mga pera natin, minsan may darating na pera, akala ko, marami na akong pera dito. Merong hihingi na may pangangailangan. Ito pala, gagamitin lang tayo ni Lord para doon sa kanyang mga anak na may nangangailangan. Gagamitin niya tayo. So privilege natin yan, yung tinatawag na blessing. Pero pag meron na kailangan tapos wag mong gamitin ito pera ko kasi mawawalan ako ng pera. Yun ang hindi na tama. No? 1 Timothy 6 to 10. Ang pagiging makadiyos at kontento, ito ang pinakamalaking gain. Ano? Godliness with contentment is great gain, hindi lang siya gain. For we brought nothing into this world and we can take nothing out of it. Parang statement ni Job, ano? Sabi niya, naked I came, naked I will go. Pero dito, hindi pala, dito sabi naman, wala tayong dinala dito, wala din tayong madadala pag-exit natin. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap into many foolishness at mga delikadong mga kahangarin sa buhay at sila ay sasabit sa mga tao at sila ay masisira into ruin and destruction.
Bakit daw? Verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. Yung money, hindi yun ang evil. It is the love of money. Bakit love of money? Because love of self. Ngayon, hindi natatapos dyan. Sabi dito, yung sinasabi dito, some people, believers yan. Hindi yan mga non-believers. The love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered. Nawala sila sa pananampalataya. They have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Tindi mga kapatid, ano? So yan yung I am rich ng Laodicea. Delikado. So ngayon, punta naman tayo dito sa have need of nothing. Laodicean highly valued our independence. Yung bang, pwede naman tayo mamuhay kahit hindi tayo magsimba, hindi na mga Bible study, mga simba-simba pa, mga sa Diyos. Pwede naman tayo mabuhay kahit walang mga worship. We can live our own. Yan ang independence from God. Yan natin. Deuteronomy 18:8-11-15. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands. Yan, mag-ingat tayo mga kapatid. Kasi yung trend ng buhay dito sa mundo, lalo na dito sa New York, pag pumunta kayo dito sa New York, lalo na sa city, kala mo laging may habulan. Kasi hinahabol yung oras. Alam mo ang pinaka-worst na nangyari dito sa mundo sa atin? Yung oras. Kasi oras sa paggising. Kailangan mo mag-oras ng paggising at paggising mo, oras na paghahanda. Kasi ang oras, papunta ka na ng trabaho. Bago ka pupunta ng trabaho, oras ng schedule ng sasakyan mo. Puro oras. Sabi delikado, ingatan nyo na wag nyong makalimutan ang tungkol sa Panginoon ng pagsamba sa Kanya, pag-ingat ng Kanyang mga kautusan. Bakit? Kasi pag kumain ka, you will be satisfied, and will you build fine houses and settle down, and when you're urged, parang kay Job, nakita niyo yung ending ni Job, pagkatapos niyang nakita ang Panginoon, doble yung binigay sa kanya. Tayo, pag nandito tayo sa sanlibutan at mag-asenso tayo na hiwalay sa Panginoon, dadami yung ating mga alaga, flax grows large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God who brought you out in the land of Egypt. Laging nakakonect yung redemption story ng Exodus, exit out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful wilderness, the thirsty and waterless land, with the venomous snakes and scorpions. He brought you water out of the hard rock. Alam na natin kung sino yung hard rock na nagdala ng tubig sa kanila, no? Yan yung si Jesus. First Corinthians chapter 10 verse 2. Yan. So, kaya mag-ingat. Ang warning ng Panginoon, mag-ingat. Deuteronomy, ibig sabihin second reading. No? Yan. Tuloy tayo mga kapatid. Marami tayong Bible verses ngayon. Bukas marami tayong spirit of prophecy. Proverbs chapter 30 verses 8 and 9. Keep falsehood and lies from me. Kaya yung mga kumisan magkukwento tayong magjo-joke tayo. Huwag tayo yung mga prank na nakikita natin diyan kopyahin kasi nakakatawa. Hindi nakakatawa, delikado talaga yan eh. Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty, Panginoon. Give me, wag mo akong bibigyan ng kahirapan sa buhay o yaman sa buhay, but give me only my daily bread. Kaya ang prayer na tinuro ni Jesus sa atin, give us this day mismo, our daily bread. Don't give us one-time bread na amin na ito ibabaon sa isang linggo, sa isang buwan, sa the rest of our lives. Daily bread, kaya yung mana, everyday, nag-iiba. Laging fresh. The same yung word of God sa ating Bible study. Keep falsehood and pride from me. Huwag mo akong bigyan ng poverty, ng kahirapan. Huwag mo rin akong bigyan ng kayamanan. Ang ibigay mo lang sa akin, Lord, sabi ni Solomon, yung aking daily bread. Otherwise,
I may have too much and disown you and say, who is Lord? Sino yan? Kagaya ni Pharaoh. Sabi ni Pharaoh, who is this Lord? I don't know him. Yung beast sa Revelation, who is God? Yan. Who is Lord? Kung gano'n ang mangyari. Or, I may become poor, I steal, and so dishonor the name of my God. Yun ang gusto ni Lord na ingatan natin. Ni Solomon. Na Lord, ayaw kong i-dishonor ang pangalan mo. Pag nagutuman ako, talaga magnanakaw ako para ipakain ko sa aking mga anak. Pag yumaman naman ako ng sobra, baka mamaya hindi na kita makilala. Ayan. So yan ang need of nothing. Ito na yung knowest not na ibibigay ni Lord. Hindi mo alam. Anong meaning ng mana? Hindi natin alam. So ngayon, alam na natin ng meaning ng mana, hindi natin alam. So Laodicean had no idea of their or our spiritual condition because we are spiritually blind. Tingnan natin ito. Hosea chapter 7, 8, and 9. The Lord says, the people of Israel are like half-baked loaf of bread. Parang hindi siya buong luto. Kalahati lang ang luto. Paano? Bakit? They rely on the nations around them. Doon na sila umaasa, hindi na sa Panginoon. Kasi nakita nila yung mga bansa, lagi na lang sila inaapi. Lumalaban sila, minsan nananalo, minsan talo, pero karamihan talo. Wala kang makita na nanalo ang Israel, inalipin nila ang ganito. Ang nag-alipin lang si David, inalipin niya yung mga lahi ni Esau. Pero yung inalipin ni David, ni Saul, kung sino pa mga hari na inalipin nila yung Assyria, inalipin nila yung kung ano-ano wala. Lagi sila yung alipin, lagi silang talo. So ngayon, sa ganung sitwasyon, ang nangyayari, they rely on the nations around them. Yung influence, nakakita tayo na maganda pala itong mga TikTok, maganda pala itong may mga yung photo lab. Talagang booming yung photo lab na pagkita mo doon sa sarili mo, mga kaibigan mo, hindi mo na makilala. Kung sa iba nga, ay nako. Anyway, so verse 9, and do not realize that this reliance on foreigners has robbed them of their strength. Kasi dapat ang strength nila, yung reliance nila sa Panginoon. Dito ngayon, nag-rely na, umaasa na lang sila sa mga neighboring countries na kung saan yung talagang kaway. Yun ang mission nila, pero hindi sila mamuhay ng taga doon. Their days are numbered, but they don't even know it. Grabe, no? Ang tindi ng wisdom ni Lord na binibigay sa atin. So yan ang sa bayan ng Israel. Dito naman kay Lucas sa New Testament. Luke chapter 6 verse 42. How can you say to another believers, friend, let me take the piece of your sawdust out of your eyes. Sandali lang, pare. May muta ka. When you don't see your own beam in your eyes. Alam mo, mabilis tayo. Hindi ko maintindihan nga itong paggawa ni Lord sa atin. Yung, di ba pag napuwing ka, nandiyan na sa mata mo pero hindi mo makita. Bakit ganun? Pero yung mga muta ng ating mga kaibigan na kaharap natin, pare may muta ka. Kitang-kita natin. Kasi sabi ni Jesus, you hypocrite, first remove the beam from your own eye, then you will see clearly to remove the piece of sawdust from another believer's eyes. Kasi hindi talaga natin makita kung sa sarili natin. Yung self-righteousness natin, yung self-reliance, hindi kasi natin nakikita ang Diyos, so believe na lang tayo sa sarili natin. Yun ang nangyari dyan. Punta na tayo dito. Ang hindi nyo alam, anong hindi nyo alam na ano? That you are wretched and miserable. Itong word na you are dito sa original Greek, emphatic ang pagbigay ni Lord. Kasi gusto niyang gisingin ang ating budhi. Magising tayo, ganun pala. You are kawawa, miserable. Anong miserable? Kawawa. Talay poros. Afflicted, aping-api. Ito namang miserable,
kahabag-habag, pitiable. Yan ang sitwasyon natin na hindi na alam. They were afflicted, Laodicea is afflicted, but they don't know their condition. That's why they were kawawa, kahabag-habag, pitiable. Wretched, miserable, poor. Bakit poor? They were spiritually bankrupt, spiritually rather than physically. Literally, physically, historically, mayaman talaga yung Laodicean church. Pero pagdating sa spiritual, doon sila na bankrupt. So ngayon, ano ang solusyon nito? Ang solusyon nito yung righteousness lang talaga ni Jesus. Ano yung righteousness ni Jesus? Sabi ni Jesus, I did not come to destroy the law and the prophets. I come to destroy. I did not, don't think that I come to destroy the law and the prophet. I come not to destroy, but to fulfill. Ano yon? The everlasting covenant, the everlasting gospel, the promise of God. Ano yung theme ng presentation ng Seventh-day Adventist natin? The everlasting gospel. The three angels' message. Ano yung naman doon? I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, from Jew first to the Gentiles. Pagdating doon sa verse 17, the righteousness of God revealed from faith to faith. So the righteousness of God, the power of God, was revealed from faith to faith, and it was witnessed by the law and the prophets. Ang ibig sabihin niyan, yung pinangako ng Diyos mula pa doon kay Adam at kay Eva na pagligtas na darating, isinulat ni Moses sa 5 aklat at pinahayag ng mga propeta. Iyan ang katuparan, yung katwiran ng Diyos na magliligtas sa atin nandoon kay Kristo. Okay? So nakuha na natin yan. There is only one righteousness that saved us, only one righteousness that qualifies us for heaven. Ito na mga kapatid, 2 Corinthians 4:4. Unang-una si Satan, ano? Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news, the gospel. They don't understand the message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. May sasabihin ako dito mga kapatid. Pag binasa natin ito, laging iniisip natin si Satan, binulag niya ang mga isipan ng mga tao. Kasi kung hindi niya ginawa ito, hindi nila i-crucify si Lord eh. Pero mga kapatid, hindi lang si Satan ang nagbulag sa mga tao. Si Satanas mismo, bulag, hindi niya alam yung panukala ng Panginoon ng kaligtasan. Kaya problemado siya kung paano niya patayin si Kristo. Masyado lang tayo believe kay Satan na alam natin, master ni Satan yung Bible eh, in words. Pero yung plano ng Diyos, kaya ang tawag nito, mystery among the Gentiles. Hindi nga alam ni Satanas na kasama pala yung Gentiles. So binulag niya yung mga Hudyo. Ang mga Hudyo, inisip nila, sila lang yung ililigtas. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, gusto ni Satanas, idamay yung mga tao sa pagiging bulag na kagaya niya. Bulag sa pag-ibig ng Diyos, bulag sa plano ng Diyos. Tingnan mo sabi ng Diyos sa sarili niya ang bayan. Tandaan natin huwag tayong pupuri kay Satanas na si Satanas magaling yan. Kinokopya niya magaling siya mandaya, magsinungaling. Yun ang masterpiece talaga niya. Pero pagdating sa panukala ng kaligtasan mga kapatid, kung anong program ni Lord, hindi niya kayang singitan yon. Ayan. Kita mo. Isaiah 42:18-20. Kayong mga bingi, makinig. Ibang approach ni Lord, ano? Bakit si Lord? Alam niya na nabingi? Tapos sabihin niya makinig kayo? Pag sinabi ko dyan sa inyo magandang gabi, ay alam ko naman na gabi. So sabihin niyo, Brother Ape, ba't mo sasabihin magandang gabi? Wala namang away dito ngayong gabi. Parang ganyan. Sabi ni Lord, kayong mga bingi, makinig kayo. Kayong mga bulag, tumingin kayo. Bakit? Kasi
habang bulag tayo at inutusan tayo ng Panginoon na tumingin, mangyayari yon kasi may authority, may kapangyarihan ang kanyang salita. O bulag ka ngayon, makinig ka, maririnig mo na. Yan ang Laodicea. Bulag tayo, naloko tayo. Ngayon, hindi na tayo lolokohin. Bakit? Nandiyan ang katotohanan ni Kristo sinasabi sa atin. Praise the Lord, mga kapatid. So kung bulag tayo, hindi tayo marunong sa Bible, ngayon marunong na tayo. Bakit? Kasi nag-spend time na tayo. Oh, mga kapatid, ang ganda nito. Kaya lang ang sabi ng Panginoon, sino ang mga bulag kung hindi ang aking mga lingkod? Sino ang mga bingi kung hindi ang aking mga sugo na mga pinadala? Who is blind like the one in the covenant with me? Blind like the servant of the Lord. Ang lungkot nito, mga kapatid, kasi akala natin, alam natin, hindi pala. Tayo pala yung blind, mga lingkod ng Panginoon. Ito na yung susi ng pag-unawa. Anong ibig sabihin ng pagiging bulag ng Laodicea at ng bayan ng Diyos? You have seen many things, nakita nyo na maraming bagay tungkol sa Panginoon, pero hindi nyo binigyan ng halaga. You did not pay attention. Your ears are open, but you did not listen. Di ba nangyayari sa atin yan? Ang ganda ng sermon niya. Anong sermon niya? Anong laman? Ewan ko, hindi ko masyadong nakuha. Pero maganda kasi hindi ako nakatulog eh. So na-entertain tayo. Hindi tayo na-transform ng Word of God. Kasi ayaw nating sundan ang salita ng Diyos. Yan ang ibig niyang sabihin. Kaya niya, alam na natin na Laodicea tayo. Di ba? Wala naman dito sa ating hindi nakakaalam na Laodicea tayo kasi nag-aaral nga tayo eh. Pero alam ba natin kung bakit Laodicea tayo? Ayun lang ang alam natin, malahininga. Pagkatapos niyan, hindi natin alam na linoko na pala tayo ng kasalanan. Linoko na pala, binulag tayo ng bulag na si Satanas din. Kita natin, mga kapatid? Oh. Ano sabi ng kay Isaiah yon, ito kay Jeremiah 6:10. Sino ang pwede kong makausap at bigyan ko ng warning? Sa inyo na mga nakikinig, nung meron tayong program yung Radical Reconnection, gustong-gusto ko yung ini-emphasize ni Pastor Soliano, na paano tayo magbigay ng warning kung hindi natin nakikita yung danger. So dito, ito yung pakiusap ng Panginoon. Sino ang pwede kong kausapin at magbigay ng warning? Ng babala. Sino ang makikinig sa akin? Na ang kanilang mga tainga ay sarado at ayaw pakinggan. Hindi sila makakapakinig. The word of Yahweh, kita mo mga kapatid, dalawa lang ang reaksyon natin. Either we delight in the word of God or we take it as an offense. Ano ba naman yung sermon yun? Para siguro pinapatamaan na lang. Tuwing simba ko na hindi na nga ako sisimba kasi lagi na lang pag sermon pinapatamaan ako eh. Yan is an offense to them. The word of God is an offense to them. Nakita niyo yung mga kapatid, alam niyo yung istorya ni Pinocchio? Alam niyo yung Pinocchio, no? Hari, alam niyo yung Pinocchio, di ba? Tuwing magsinungaling si Pinocchio, hahaba yung ilong niya. Tayo naman, spiritual Pinocchio. Tuwing may mga nagkakasala sa simbahan, ituturo natin, ito si Brother Harry nagkasala, si Robert Rituya nagkasala. Hahaba yung kamay natin ng katuturo natin. Pagdating ng panahon sa dami ng kasalanan na nakikita natin sa mga kapatid, hindi na tayo kakasya sa simbahan, kaya hindi na tayo makapagsimba. So yun ang point ni Lord. The word of Yahweh is offense to them and find no pleasure in it. So by the grace of God, mga kapatid, kung talagang nagsisi na tayo sa mensaheng ito, paano natin nalaman na nagbago na tayo at nakikinig tayo sa truth of the counsel of the true witness? When we take pleasure in studying and spending time with the Word of God. Hindi na natin sasabihin sa mga chorister natin na we'll sing our closing song, Take Time to Be Holy, pero wala na tayong oras kasi mahaba si Brother Epi. We'll sing the first and last stanza. Walang pleasure doon kasi lagi tayo nagmamadali. Ang kalaban ng everlasting gospel, yung ating mga orasan. Pero ngayon, nandyan lang kayo sa bahay nyo, kaya matatapos na tayo, hindi na tayo magtatagal. So, Old Testament ito, ano? Old Testament. Dito naman tayo sa New Testament. Alam niyo yung istorya ng John chapter 9 na mayroong bata na nabuhay na bulag. Ayaw nilang maniwala mula sa disciples, papunta ng mga Pharisee, ayaw nilang maniwala. Ang tanong nila kay Kristo, sinong may kasalanan? Sabi ni Lord, hindi kasalanan ng issue dito. Ang kasalanan dito na maluwalhati ang Ama.
Ayaw nilang maniwala. Sino talaga nagkasala nito? Kasi bulag siya eh. So meron kapansanan, ganyan ang nangyari kay Job. Job, hindi mangyayari yan sa iyo kung wala kang ginawang kasalanan. Tindihan, no? Oh, itong bata naman dito sa John chapter 9, hindi ito mabubulag kung walang kasalanan. Sinong may kasalanan? Itong bata o ang kanyang magulang? Ngayon, hindi sila satisfied sa answer ni Jesus. Pumunta sila sa kapitbahay. Basahin niyo yung John chapter 9. Kasi yung mga kapitbahay, alam yung mga nangyayari sa bahay na yon. Kahit hindi nangyayari, meron silang kwento. So tinanong nila yung kapitbahay, oo, bulag talaga yan eh. Oh, pero hindi sila hindi pa rin, baka nag-iimbento lang eh. Tinanong na naman nila yung magulang na. Sabi ng magulang, talagang bulag yung aming mga anak. Hindi satisfied, tinanong yung bata, ikaw ba bulag ka talaga, no? Sabi, bulag nga ako eh. Pinagaling ka ba nung taong yon? Sinong tao? Yung sabi na Jesus, hindi ko siya kilala. I don't know him. All I know is I was blind, but now I see. Praise the Lord, amazing grace. Hindi, no? Oh, ngayon, nung ini-insist ng mga leaders ng church ng panahon ni Jesus, sabi ni Jesus, judgment I have come to this world so that the blind will see and those who see will become blind. I-exchange. Anong point ni Jesus? Sabi ng mga Pharisee, ang ibig mo sabihin, mga bulag kami? Ayan, literally hindi sila bulag, pero spiritually bulag. Kaya sabi ni Jesus, if you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim na nakakakita kayo, your guilt remains. Ang bigat nito mga kapatid. Sa bayan ng Diyos, pag sinabi natin, alam na namin, walang Adventist na magkiklaim na hindi natin alam. Lahat alam natin. Ang hindi natin alam na hindi pala natin alam. Yun ang pinakamatindi. We don't know that we don't know. All we know is we know. Ulitin ko yung English ko. All that we know is we know all. But what we don't know is that we don't know. Tagalogin ko. Ang problema natin as Laodicean, hindi natin alam na hindi natin alam. Kasi ang alam lang natin, alam natin lahat. We don't know that we are blind. Si Jesus ang nagsasabi nito. You don't know that you are blind, miserable, poor, and naked. Isa pang blind. Kung paano naging blind ito mga kapatid. Ang panalangin ni Pablo, galing siya dito eh. Sabi niya, my heart's desire, ang layunin, ang hangarin ng puso ko at panalangin ko sa Diyos na nga ang bayan ng Israel ay sila ay maligtas sapagkat ako ay nagpapatotoo. Galing siya dun eh. That they have the zeal of God. Meron silang sigasig tungkol sa Panginoon, ngunit hindi sang-ayon sa karunungan ng Diyos. The gospel. Righteousness by faith in Jesus Christ. The righteousness of God. So verse 3, sila bilang mga mangmang ignorante sa katwiran ng Diyos, anong ginawa nila? Nagtayo sila, gumawa sila ng sarili nilang katwiran at hindi sila nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Tingnan niyo yung word na ignorant. So pag binasa mo yung verse 3, ay, kawawa naman yung mga Hudyo, hindi pala nila alam kaya gumawa sila ng sarili nilang righteousness. Pagdating ng verse 18, 19 and 20, sabi niya, but I say surely they have never heard, have they? On the contrary, the voice has gone out in all the earth and their words to the ends of the world. Alam nila, hindi sila ignorante sa righteousness ni God. But I say surely Israel did not know, did they? First Moses say, I will make you jealous. Alam nila, pero ayaw nilang kilalanin. So ang sabi ng Diyos, pasisilosin ko kayo kasi kilala nyo ako pero hindi nyo ako kinikilala. So alam nyo yung pag meron kang alam na information, tapos hindi mo nasabi, tapos may nauna sa'yo, anong iniisip natin doon sa nagsabi? Ay oo, alam ko yan. So magbibida tayo na alam. Pero pinakamatinding example nito, bibigyan ko kayo ha. Nung wala pa yung 911, yung binomba yung Twin Tower dito sa New York, walang nagsasabi na pre-office na yun ni Ellen White sa kanyang early writings. Ngayon, nung binomba na yun, natumba na yung dalawang building dito, doon na nag-usbungan yung mga Adventist. Oh, nakasulat na yan dito.
Nung hindi, ewan ko, talagang hindi talaga natin alam na wala tayong alam. Pero anyway, so dito, in verse 20, and Isaiah was very bold and say, I was found by those who did not seek me. Kung minsan nagseselos tayo, yung mga bago pa lang na mga tumanggap sa pananampalataya, mas maraming alam. Merong isang church member dito, Brother Piper, no? Doon sa Plainfield. Born again siya. Nakita niya yung light ng Sabbath, Ten Commandments, lahat. Spirit of prophecy. Pero pagdating sa mga Bible verses na memorize niya, talo yung mga dati na sa Adventist. Kasi yung Adventist hindi na talaga nag-aaral. Alam na namin yan. So we have this in mind na alam na natin lahat sa Bible. Yan ang ayaw ni Lord. Spend time, sabi ni Lord, kilalanin mo ako. Okay. So yan ang dito naman tayo sa Ephesians. Tinutukoy ni Pablo yung mga Gentiles na tumanggap at yung sitwasyon nila. Sabi niya, their understanding is darkened. They are cut off from God's life because their deep-seated ignorance, which springs from the fact that their hearts are hard. So hindi sila ignorance because they lack of information. They are ignorant because they don't want to accept the truth by hardening their hearts. Having lost all sensitivity sa Word of God, they have given themselves over to sensuality. Kaya makita mo lahat, karamihan na maraming mga likes tsaka mga followers, yung sensuality na lumalabas dyan sa Facebook tsaka sa YouTube. Yun ang makita, wow, kasi susulpot lang yan dyan eh. Suggested ng Meta, isa-suggest, baka gusto mo ito. So lalabas yung mga sexy. Ha, Robert? Ingat tayo dito, Robert, yung mga sexy. Bigla lang yan lalabas. Tapos pag mag-like ka, padadalan ka na mas marami nun. So yan ang sabi dito ni Pablo. They lost sensitivity from the Word of God and they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity and they are full of greed. Gagawa tayo, magko-content tayo, yung mga sexy-sexy para marami. Magaling si Satanas maglaro. Gagamitin niya yung mga sexy-sexy. Pati yung mga kabataan natin ng mga God forbid na kumisan pagsimba natin para na yung damit natin pagpunta sa party. So isa na lang sa blind. Ephesians 4:8, they are darkened. Ito pa rin yung kanina pero sa verse 18 ibang version nito, the NSB. They darkened their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due dahilan to the hardening of their hearts. They are not ignorant because they lack of information. They were ignorant because they don't want to listen. Bakit ayaw nila makinig? Kasi alam na namin yan. Lord, wag mo na kaming sabihan ang kailangan namin dahil alam na namin yan. Sabi ni Lord, you are blind. No, nakakakita kami. Sabi ni Lord, itatakwil niya ako. No, walang magtatakwil sa'yo. Sabi ni Lord, apart from me, you can do nothing. No, pwede kaming gumawa. Yun ang sakit ng Laodicea dahil nadaya tayo ng kasalanan na nandito sa atin. So itong kahubaran. We have no watch, nor kept our garments, so now we are naked. Our shame is evident to all but ourselves. Kita ng Diyos, kita ng paligid natin na nakakahiya pala yung tayo, pero hindi natin nakikita for we are blind to our own nakedness. So if we are blind to our own nakedness, nakakahiya yon, hindi natin alam. Revelation 16:5. Warning ng Panginoon, look, I will come as a thief. Pag sinabing come as a thief, hindi secretly. He will come as a thief, hindi silently. He will come as a thief unexpectedly. Okay? Blessed are the one who stay awake and remains clothed. Nandyan yung cloth ni Jesus, yung robe ni Jesus. So as not to go naked and be shamefully exposed. Ano yung cloth dyan? Yung cloth ng righteousness ni Jesus Christ. So what is the problem of doing good or good works? Wala naman. Hindi issue yung good works kay Lord eh. Ang issue niya yung source, yung motive. Kaya ulitin natin dito bago tayo mag-ending, ano?
that is highly esteemed among men is abomination to God. Proverbs 16:2, all the ways of men are clean in his own eyes. Tumutunog ba sa mind natin yung napag-aralan natin kahapon? Job said that he is righteous. Tumigil yung kanyang mga kaibigan, his friends stopped because he is righteous in his own eyes. So all the ways of men, lahat ng ating mga gawain, mga paraan, malinis, tama sa ating mga paningin. But the Lord, tinitimbang niya yung ating motive, yung ating desire. Matthew 23, hypocrisy, namumuhay nang hindi sila. Ano? So whitewashed tomb, pero sa loob noon ay bulok na mga patay. Philippians 3:4-7, self-confidence ni Pablo. Sabi ni Pablo, kung merong magmayabang sa inyo, ito yung sa akin. Tinuli ako ng 8 araw, Hebrew ng mga Hebrew yan. Matthew 7:22, self-righteousness. Ngayon, paano nyo malaman ang original dyan? Sa relo. Alam nyo mga kapatid, yung mga nagtatrabaho sa bangko, hindi nila pinag-aaralan yung ano-anong style ng mga pandadaya o yung mga fake monies. Isa lang ang pinag-aaralan nila, yung tunay na pera. So pag master nila yung tunay na pera, alam na kaagad nila kung may mali. So kung kilala natin, if we know the truth, Jesus Christ, lahat ng kasinungalingan ni Satanas, malalaman natin by their fruits, you shall know them. Di ba? No? So, yan. Balikan natin ito ng konti. Ang gusto ni Lord, dito tayo bilang Laodicea yung mainit. Ngayon, kung cold tayo, pwede niya tayong convert. So, kung suka siya, kasi itong flesh, kinokopya yung righteousness ni Jesus Christ. So, anong problema nitong works of the law? Anong problema ng self-righteousness, ng lukewarm? Ang problema nito, ito. 3 dahilan sa problema ng motive ng works of the law. Number 1, we serve the Lord kasi ayaw nating barbecuehin tayo sa dagat-dagatang apoy. Uy, magsimbat tayo, mag-aral tayo ng Bible, attend tayo ng seminar. Kasi magagalit ang Diyos, susunugin tayo. Huwag ka nang iinom ng ganito kasi magagalit si Lord. Sunugin ka, barbecue ang abot mo. Oh. So yan ang fear factor. Pangalawa, ay maglingkod tayo sa Panginoon para pagdating ni Lord, pag mabaptize yung asawa ko, naku, may putong yung aking lahat na lang because of reward. I want to go to heaven. Kahit doon lang ako sa gate, basta makapunta ng langit. Tindi mga kapatid, no? So, si Ellen White, maliwanag dito, that's a nonsense religion, sabi ni Ellen White. Pangatlo, because of glory for me. Punta tayo, bisita tayo na may mga sakit, may mga tapos picture tayo para talagang pakita natin na talagang masigasig tayo kay Lord. Para pagdating ni Lord, saan na yung namin? Di ba, iniwan namin yung mga fishing boat namin, iniwan namin yung pamilya namin. Ano ang sa amin ngayon? Yan, because of glory for me. So yan ang ayaw ng Panginoon. So last part ng study natin, yung Sermon on the Mount. Shortcut na lang ito, no? 2 tao nagtayo ng bahay. Yung isa sa buhanginan, yung isa sa bato. Usually, ang tinitingnan natin dyan, magkahiwalay sila. Yung isa kaya nalunod kasi doon siya sa buhanginan, yung isa sa bato. Yan ang typical na understanding natin. Alalahanin natin na ito, pareho sila magkaibigan, magkabarkada. Magkasama sila sa church, pareho nagkikip ng Sabat, pareho nagbabalik ng ikapo, nag-a-attend ng AY, lahat ng mga church activities. So pareho sila nagtayo, parehong bahay. Saan sila naiiba? Si Lucas, meron siyang point dito. Si Lucas, wala dito sa Matthew, no? Kasi yung pundasyon, hindi yan nakikita. So, paano nagkaiba yung itong sa left side, yan ang typical natin na magkahiwalay eh. Pero pag pinag-aralan mo yung Sermon on the Mount, pareho yan sila believers, hinati ni Lord. Lagi silang hati. Yung isa, lalakad sa maluwag na daan, yung isa sa mahigpit. Pangalawa, yung naloloko ng mga false prophets, yung mga
may spend time kay Lord, hindi sila maloloko ng mga false prophet because by their fruits they shall know them. Pangatlo, yung mga taong gumagawa ng mga nagpapakain ng gutom, nagdadamit sa mga hubad, at nagdadalaw sa mga nakakulong, tapos nagpapalaya ng mga masamang espiritu, tinanong ni Lord, Lord, nagpalabas kami, sabi ni Lord, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng katampalasanan. Pagdating ng verse 24 to 27, ito yung last conclusion ni Jesus. Hati pa rin, dalawang tao. So magkasama yan sila. Saan naiiba? Si Luke, meron siyang account para maintindihan natin. Luke chapter 6, 47 to 40. Those who come to me, hear my word saying, do them. I will show to you whom is like the man which build his house. Anong meron dyan? And dig deep. Yan ang wala doon sa Matthew. Kaya akala natin magkahiwala yung isa sa bato doon sa taas, yung isa dito sa may buhanginan. Pareho silang lugar na pinagtayuan kasi magbarkada sila eh. Pero itong isa, ang gusto niya, bahay lang ang kailangan ko, hindi na yung mga bato-bato pa para may bahay agad. Yung isa naman, hindi siya tatayo ng bahay hanggang hindi siya naka pundar doon sa batong yon. And lay the foundation on the rock. Anong meron dyan kay Luke para maintindihan natin? He dig deep. Ang conclusion mga kapatid, sa gabing ito, huwag na tayong gumawa at mag-imbento ng ating katwiran para iligtas tayo ng Lord. For no one can lay any foundation other than the foundation that which is laid, which is Jesus Christ. Si Jesus lang, mga kapatid, ang ating pundasyon. Jesus' blood and His righteousness is our hope. Our hope is built on Jesus' blood and His righteousness. Huwag na tayo magpadaya. Masakit tanggapin na naloko tayo, nadaya tayo. Pero ngayon nandito na yung true witness. Tanggapin na natin ang kanyang mensahe para sa atin upang tayo ay makalaya, palalayain ng katotohanan, at ang katotohanan na yan ay si Kristo. God bless us all mga kapatid. Sorry na nag-overtime na naman ako ng few minutes. God bless us all. My prayer is that we will learn to love and seek the truth as it is in Christ. Amen. Amen.